si katabi ng magulang na kapag Sunday service. Kapag sinabi niya pa doon na di ba kung mapapasi mo sa baptist, sa iba't ibang klase ng denominasyon, yung bata ay yung magulang nakikinig ng Word of God, kumakain ng Word of God, pero yung anak nila nasa Sunday school, na kung ano lang yung pinanggagawa. So sabi niya, paano kung susunod yung Proverbs 3:6, kung hindi mo gagawin yun, kung hindi mo gagawin sa anak mo. So, tayo pala, kulelat na. Yung ibang denominasyon, nagagawa mo na yan. Ano ba denomination si Brother Ray? Preterist siya. Pero, ano yung preterist? Preterist siya, mapapansin nyo, preterist siya, pero yung mensahe, hindi si Brother Francis lang. Hindi si Carla na. So, ibig sabihin, di ba kasi yung pera sa atin, ay, ano lang yan, sistema lang yan ng tao, Brother Francis lang yan, gano'n. Pero hindi pala natin ito matakalain, nasa labas pala nataganap to. Hindi lang tayo yung mensahe na makasagot nito, marami na pala nakaganap nito. Hindi si Brother Francis. Hindi lang si Brother Francis, marami na at mag-graduate na yung nakaganap nito. Peter Tansi. Si Peter Tansi, yung anak niya, hindi niya pinapasok ng school talaga yun, nakagraduate si Joy Tansi. Si Tansi. Homeschool lang. Kaya na tayo si Peter Tansi ng homeschool program. So, malaki yan. Facebook, may homeschool global din. Yes. Bakit pinapropagate natin to? Sabi ni Pastor Ray, sabi niya, noon sa Old Testament, walang teacher. Walang teacher yung nanay. Ang nanay at sabi ang teacher ng bata, walang school. Sabi niya gano'n. So, sabi niya, masusunod mo sa yung Proverbs 22:6 kapag bata pa yung mo na. Yun. At saka sabi niya pa dito, sa school kasi nila is more on school. Sabi niya doon, why you are napapakupul sa anak mo, isabay ko yung spiritual ng anak mo. Sabi niya gano'n, para doon ako. Sabi niya gano'n, then, when the time na siya ay papakawalan mo, master na siya, hindi siya madadala sa kanlibutan. Sabi niya pa doon, sabi niya pa doon ni Pastor Ray, sabi niya, yung training sa anak niya, is tagumpay. Bakit? Kasi hindi mo na anak niya, homeschool. Tapos sabi niya doon, paano yung socialization ng anak? Hindi problema yung socialization ng anak kasi meron tayo Ministry. May ministry tayo, tapos saan isasama mo yung anak mo. Kung baka yung anak mo, di ba sabi na sa Deuteronomy 7, nakabit mo siya, naglalakad kayo, nakahiga kayo, ganon. So, sabi ko, huli-huli na pala tayo sa mensahe. Sobrang huli-huli na. Tapos sabi ko, huli-huli na nga tayo sa mensahe. Lalo pa tayo sa mensahe. Sabi nila, wala ba may future? May future. May future. Paano na sabi? Yung anak niya sa public school na tuturo. Yeah. School lang yun. Yung anak niya yung isa sa private school, yung isa sa ibang masa nagtuturo. So, paano natin masasabi na walang future to? So, may... Kasi ang ako kasi, sabi pa sa ni Pastor Ray sa akin, sabi niya, pag pinapasok mo yung anak mo sa ordinary school, ma-adapt niya, masasabat niya lahat ng negative thoughts. Paano negative thoughts? Makita mo yung anak mo, nagbubulbog na yan, nagmumura na yan, naglilibot na yan. Yun ang tinawag kay Simon, kaya sobrang likot niya. Pinasok mo siya ng grade 1 sa school. Sa bahay, ang bait-bait niya, nakaupo lang siya. Nagbaba pa lang ng likot. Nung pinasok ko sa school, ano nangyari sa kanya? Sobrang likot niya, yung pinasahan na ngayon. Nahihirapan kami mag-ano. Kahit nabuhat ko na siya, nahihirapan pa kami. Kasi, na-adapt na kung ano yung meron sa ordinary. So, ganun ang public school, sabi niya yung Pastor Ray Hadul, sabi niya kay teacher, si Ma'am Belinda, kay teacher niya, again siya doon kasi, sa daming sa public school, hindi matututukan lahat yun. Yun bang na-control na yun, ano yung parents niya? Si Ma'am doon ka talaga, yung anak na homeschool lahat, yung principal, yung... Siyempre, teacher siya. Kahit ako kung teacher ako, bakit kailangan magturo sa anak ko? Yun, hindi niya, kumbaga kahit teacher siya, kahit yung teacher siya, hindi, pwede pinupurso na mag-aral ang bata sa school siya, hindi. Kumbaga, sa kanya, nakita niya yung mensahe at ito pala ay noon
mayaman. Eh, paano mo i-apply doon sa mga mahihirap? Sabi ni Ma'am Dungka, sabi ko, Ma'am, kasi sometimes yung reason ko sabi doon ay yung mga school. Yung sagot niya, yung sagot niya. i-apply, ito, nakakusuha tayo ng school na pura. Ito na daw, sabi niya gano'n. Kasi siya, sabi niya, gusto niya makatulong doon sa mga bata. Gusto tayo sa mga mahihirap, gusto mga tulong. Kaya maliit lang yung pili niya sa school. Sabi niya, Eh, ang siya naman yan, mas nagpapag din sa private school eh. hindi, 3.5 lang sa kanya. Yung home school dito, nagtanong ako dito, dito niya si Polo, pinakamaliit dito, 16,000 ng home school. Di ba nga sa Maguk? Oo. Dito nagtanong ako, Elijah, AB, Kalay ka lang na ano lang na school. Baka sinabi school lang. yung school niya, maliit pa talaga, kung papapasin mo, 3.5 lang, whole year na yun. So parang yun na yung doon na papasok yung, kung pinapasok natin ang anak natin sa ordinary school, parang ito na yung baon nila everyday, naiipunin natin for the whole year, tama? Di ba, magbaon ka ng 20 pesos a day. So 3.5 lang naman yung home school niya, parang pupusyong ka din ang baon ng bata, kahit sa public school ka nag-aaral. So parang yung baon, doon na lang. Natural naman talaga yung baon. Ang problema doon, ang isang magulang na walang kakayanan magturo, tapos yung mga anak, ay nagawa, pareho silang nagtatrabaho. Ito ang sabi ni Ma'am Dulca. Sabi niya, paano kung hindi kaya ng ito, at ito, puputuhin ko na, paano pag hindi kaya ng magulang ito, tama? Yung book, tama? Sabi ni Ma'am Dulca, sabi niya, ay kaya natin na natagpuro, basta marunong ka magbasa. At marunong ka magtanong doon sa nakakalam, sabi ni Ma'am Dulca, sabi niya gano'n. At pwede kang humingi ng tulong sa iba. Pwede kang makiusap. So, ibig sabihin, binibigyan ni Ma'am Dulca tayo ng paraan para natin yan na sa bata. So, sabi niya, tanggalin ang negative. Sabi niya gano'n, tanggalin ang negative na yan, lahat positive. Kasi naniniwala ko po naman eh, kahit ako halimbawa, marunong ako magbasa, pero wala akong pinag-aralan. Pag binabasa yan, may iintindihan mo siya eh. Yan kasi yung mind ng tao, ano yan eh, hindi yan yung mind ng tao na nakabak lang, ang mind ng tao is nag-i-explore. Kahit sabihin mo, hindi ka Hindi naman talaga pagbabasa lang po sa anak. Hindi, maunawaan ko siya sa unawaan, kasi parang ganito yun, example natin. Yung batang kasi muna yan sa A, B, C, D. Tapos ngayon, nadadagdagan ng D, E, F, G. Nadadagdagan na, tapos nadadagdagan ulit. Ano na lang yung mga high school, tapos ang magulang walang pinag-aralan. Hindi. Kailangan magtanong. Kailangan na magtanong talaga sa iba. Hindi naman lahat kasi ng tao hindi pwede tanongin eh. Pwede ka magtanong, halimbawa, si Padre Eric, naka-second year siya, second year college. Pwede ka magtanong sa kanya, halimbawa, ito naman, naka-first year college, magtanong ka. Kung baka, ano lang yan, ano lang yun eh, kung baka parang, effort mo lang na magtanong ka talaga doon para matuto ka. Kasi, sa akin naman, iba sa akin, parang sa akin, magtanong. Diba kaya tayo ay Panahon ngayon. Madali magtanong, pero yung man-to-man mo sa anak mo, kasi iba pa rin yung ang Parehas din kasi sa school, hindi rin naman natututukan ng bata eh. Oo, ganun din. Sa school, ito may na-encounter pa akong teacher. Parehas lang eh. Ito may na-encounter akong Sister Ann, Hindi na alam yung mas ng high school. Sister Ann. Pero teacher siya. Wait. Natututukan ba ng teacher yung bata sa school? Hindi naman, di ba? Nanay pa rin yung tutulong doon. Ito may assignment. Bahala sila kung makikinig sila o hindi, di ba? Gagawin ng teacher sa school para Ayos lang. kasi magbibigay ng assignment yung nanay pa rin yung nanay pa rin. Wala naman nagturo sa school na diretso na ito yung gagawin mo eh. Sa akin, hindi ako natuto sa teacher ko. Natuto ako sa sarili ko. Walang ganun sa school. Walang one-to-one. Oo, walang one-to-one. Dito lang sa home school may one-to-one. Ito lang. Sinabi ko sa akin, dito sa home school. Kasi, wala na nanay ko tutukaban ako. Pero sa teacher, 50 kayo dyan, mag-isa. Wala. 70 nga eh. 70, 80 eh. Kahit pumunta mo tayo sa private school. Secular school. Hindi sa Wala. private school tayo ng secular. Mapapansin mo ang dati dyan, o lagay na natin yung team. Hindi pa rin siya natututukan talaga ng teacher. Kasi teacher, tingin-tingin lang yan eh. O ano to, gawin mo to. Parang nanay pa rin talaga sa Magulang talaga. Maganda
maganda ang homeschool kasi pati nanay natututo. Tututo. Pati nanay natututo ako. Ako nakita ko yung book ni Irene. Limot ko na yun ha. Limot ko na. Bago yung quadratic form. Bago yung XY squared. Gano'n, nalimot ko na. Nung nakita ko yung book ni Irene, tinignan ko. Sabi ko, ay, ito lang pala. So, nalimutan ko na, pero umalik. So, ibig sabihin, natuto ako, sabi ko Sister Ann, sa high school, di ba yung teacher magpapasulat lang? In-explain ba ng teacher sa bawat isang estudyante? Assignment lang. Hindi yun. Nung naalala ko nung college naalala Ang ko. assignment, basahin sa bahay, mag-research sa bahay. That's it. Assignment yun. Walang tutok na isa. Ito, ituturo ko sa ito ha. Walang ganun. At saka ganito, nung naranasan ko ng second year college ako, walang tinuro yung teacher ko, college na yun ha. Walang tinuro, may pina-assignment. Sino nag-search? Ako. Ako yung nag-search. Sabi ko, nagbayad ako ng tuition fee sa'yo, tapos wala kang ituturo ko, pauwi mo sa akin yung libro, pag-aaralan ko, at yung binayad ko. Sabi ko sa teacher, wala akong nagagawa, teacher siya eh. Teacher yun. Oh. So, ganun din. Siya ay ano lang, siya ay guide. Siya lang yung guide. Guide. Ganun talaga. Guide. Ganun na. Kaya sabi ko, natututo ka talaga sa sarili mo. Magulang talaga. Magulang, mag-search ka talaga. Magulang. Halimbawa, ako grade 5 lang, halimbawa ako. Tama. Ay, para hindi ako sa anak ko, kaya sa anak ko, mag-search din ako. Parang gano'n. Oo, assert lang. Di ba sa... Yun. So, lahat naman po ay natututunan. Di sa Bible, di ba, kaya nga yung magulang pala, ang kailangan lagi siyang kasama yung anak niya. Yun pala din talaga yung susi ng pagkatuto. Okay. Maganda yung message ni Pastor eh. Kasi sabi niya doon, yun sa Deuteronomy 7, ikaw talaga yung guide ng anak mo. Kahit wala kang... Oo naman, di ba? Natututo lang din naman yung mga nanay doon para Sister Ann, mahirap sila si Brother Ray dati. O, mahirap sila Mahirap natin. sila. Sabi nila, kwento nila sa akin. Alam niyo ba, yung kahit na sabihin mo na pag sinabi ko sa mga anak ko na kumain sila ng talbos, kain lang. Sardinas. Sardinas, kain lang. Tiis lang sila. Sobrang hirap ko talaga ng buhay nila dati, pero naka-homeschool daw nila yung anak nila lahat. So, sabi ko yan, tayo, nasa gisari na tayo, kulelan na tayo, pinakakagalang na pala nito at successful na. Napatunayan ko, hindi totoo na si Brother Francis lang yung nagtuturo ng homeschool. Yun ang katotohanan ko. So, Mali yung paratang. tayo, aminin pa natin kung hindi, may pagpupulan tayo talaga. May pagpupulan tayo Okay lang. sa natin. So, yun. Parang na-encourage ko ako doon, ay sabi ko, ako dito, kapit ako dito sa homeschool, hindi ko to bibitawan yung homeschool kasi totoo siya. Okay. Yun yun. Ikaw naman mag-video. Iyan mo sa akin. Kasi nakita ko, mali yung paratang kay Brother Francis na nakakal ni Brother Francis yung homeschool, hindi totoo yan. Kasi si Ray Duncan, nag-start siya Baptist minister siya pastor. 20 years. Alam niya sistema ng Baptist. Ngayon, mahirap sila. Si Sister Duncan, pinilit niyang makatapos para maggawa siya ng sarili ng school. Kasi, sabi niya, pagkabata, 10 years siya sa public school. 10 years siya sa public school. Hindi ang training ng bata, malaki na. Ang bata, bago mo siya mapasang-ayon o mapaano siya ang gusto mo, simulaan mo sa mali. Ngayon, ang ginawa niya, in-isolate niya. Then, yung kaibigan ng bata, siya mismo, kabarkada niya yung anak niya, pero may respeto sa kanya. Hindi na humanap ng barkada yung mga babaeng anak niya, isang lalaki, tatlong babae. Yung isang babaeng, lahat yun, mga degree holder. Sabi ko, paano mo ginawa? Tiis kami, kung sardinas, kung kalbos ng kamote dyan sa bakuran namin. Sabihin yung mga anak niya hanggang talent, homeschool yun. Yung, ano po yun, ano sila? Yung college na sila na, Nagpasok. Hanggang 26 lang siya eh. opo. Pero, i-start lang niya yan maliit pa. Since elementary. Yung kanyang ginawa, sabi niya, wala siyang makitang high school that time. Sabi niya, pero
tiwala na siya doon sa training niya. Kasi, ano na sa kanya, yakap na yung mensahe. Naiintindihan na ng mga anak. Sige, pinabayaan ko mag-school. Tapos, sinubukan niya kung mahahawak. Nung hindi na mahahawa, sabi niya, tapos sinusumbong sa kanya kung ano yung mga nangyayari sa school, paano gagawin ko dito? Sinip siya naman ni Derek. Then hanggang pag sa high school niya, pumasok na siya ng ordinary school. High school better than college. Pero naiintindihan ni Sister Dungkat, that time, hindi crucial period. Ibig sabihin, hindi masyadong katulad eh. Hindi pa yun kasi ano na sila eh. Ngayon, Sa atin malala na eh. Sa atin eh. sabi niya, it's up to you kung gusto mong gawin na sa anak mo. Bahala ka. Hindi naman namin kayo pinipilit, sabi niya. Kung gusto niyo ganyan, ito yung bahala. Pero sinasabi namin sa inyo, ito, paano mo ganapin ang train na pagsalito? Reaction nyo, paano mo gawin paglaki niya yung katulad mo? Gusto ko, ano yung gusto mong image mo, mapunta sa kanila. Yung anak nila, hindi, ano yun, kasama nila sa ministry. Nagkakaroon pa sila ng yung street preaching. Ginamit yung anak nila, mga anak nila nag-preach. Sa edad ng, high school, may placard pa yan dyan, nakataas ng ganyan, nag-preach yung anak ko, nag-preach ako, nag-preach yung asawa ko, nag-preach yung mga anak ko. Sila pa nagbibigay sa tali. Basta nagsishare kami dito sa Pampanga, sabi niya. Ganun yung ginawa ko sa akin. Sabi niya, hindi nahihiya yung anak mo, hindi. Kasi gusto nila, yung ginagawa nila. Kasi yun yung tatay nila, ako yung tatay nila, hindi ako nagkulang sa kanila. At ito yung sabi niya, ang susi dyan po, kaya pinapalo mo yung bata. Sabi niya, kailangan, huwag mong iuong yung pamalo mo, yung simula mong maliit pa. Italaga oo, sinabi naman tayo niyan. Alam mo, ginawa, mamaliit, pagdating ng high school, hindi na niya napalo. Pagdating ng high school, hindi na kailangan paloy kasi salita ko na lang, takot. May respeto sa akin. Sabi ko, perfect yung mo Oo, di ba yung mga ano ko ngayon, part ng ministry ko. Nagkaroon kami ng school, sila nag-asikaso. Wala nga ang problema sa ministry. Nagtatay sila sa akin. Pero hindi siya namingin ng tayo sa iba. Nagbibigay, may trabaho sila. Sila yung nag-asikaso sa papa nila. Masasabi ko, tama, yung sagot niya rin sa akin. It's up to you. Bahala ka kung ano yung gusto mong paglaki ng anak mo. So, ang ini-encourage niya lang sa atin, yung mas kakatulong sa atin na hindi tayo problema. Di ba? Hindi tayo mabigat. Wala namang pilitan dati. It's up to you kung gagawin mo hindi. Ayaw na sa kaya. Oo. Kung ayaw sa kaya mo, ayaw mo yun. Gawin mo. Pero ay hindi, sabi niya, kung ayaw mo sumakit ang ulo mo at mapahiya ka, huwag mo. Ganapin mo. Pabayaan ng anak mo. Ikaw mapapahiya. Ikaw sasakit ang ulo. Balik lahat sa iyo yan. Yun ang sabi niya sa akin. Oo nga naman. Hindi ka bilahin ko yung ginawa mo. Sabi ko sa kanya. Sabi pa ni, i-share ko lang yung negative niya kay Father Francis. Nakawa ka mo nga ito Ano muna. siya ka-sharing madala? Nakawa ka mo ito Yung muna. negative kay Father Francis. Si Father Francis daw. Huwag mo hindi papatayin. nagdadala ng Bible. Ay, hindi ko pa ito kinakain ni Ate. Ito pa, isa pang negative. Katulad lang, sabi ng iba. Nagtataka ko bakit parang lang. Nakausap mo na ba si Father Francis? Hindi daw siya marunong magpakorek. Nakausap mo na ba si Father Francis? Yung asawa niya, nagtataka ko bakit gano'n. Sabi ko, hindi totoo yan ha. Sabi ko si Father Francis, tapos sabi niya, sarado daw kami ni Father Francis. Sabi ko, ba't ako nakikinig sa'yo? Ba't ako nakikinig sa'yo? Ay, kasi open-minded ka eh. Hindi. May Father Francis ako, pero nakikinig ako sa'yo. Pinagsishare ka pa namin sa mga lilig. Diba? So, mali yung bigla mo. Nakausap ko sila doon. Tapos binigay yung mga post.
Nag-reflect ako kasi, hindi noon pa, 20 years ago, piniprint na niya yung homeschool. Ginaganap na rin yan. Hindi lang by teaching. May namanifest na rin. Hindi totoo si Barbansi sa propagator ng study program. Kasi rin si Peter Datsky. Kasi siya ang isa din yan. Sa Homeschool Global, sa buong Pilipinas, si Peter Datsky ang isang propagator. At yan ay isang batas sa Pilipinas. You have the rights na gawin kung ano yung makakabuti para sa atin. So it's up to us kung ano yung gusto natin para sa pamilya natin. Ako yung mga kapatid, walang pilihan yan. So, yun lang. Gusto ko lang kasi mapanood ng ibang mga kapatid ko sa Facebook na yung mensahe yan, na sinishare ni Brother Francis, hindi yan galing sa kanya lang. Yan galing din sa iba, na sinishare na ng iba yan. May kumakalat siya daw ng pasimulong yan. Hindi. Yan ay mensahe lahat. Yan ay isang paraan para sa kaaliwanan sa Panginoon. Yes. Eksakto. Eh, bakit hindi binibira yun? Hindi na hindi yung dapat. Kasi nasa tao siya may problema. So, yun ang ano. Post na to. Dito daw sa akin. May nag-share sa akin dati. Ito ay parang mag-realize ko eh. Hindi mo dapat pakialaman ang tao. Kung ano ang desisyon ng magulang, tama. Kasi, pag desisyon ng magulang, mas marunong siya, mas nakakalam siya. So, ang tanong ko, Parmelan, kung ang desisyon ng magulang, lagi bang ganyan? Pag desisyon ng magulang, laging tama? Hindi. Ito may, siyempre nag-aaral si Father Lee. Kasi yung administrator ng Facebook sa kanya. Sabi niya, akala niyo, tama lagi kayo sa desisyon niyo. Akala niyo, makakabuti ito. Pero hindi niyo nasuri. Halimbawa, sa school. Alam mo ba lahat yan? Ordinary school ang tutukoy niya. Bakit kayo aasa? Binibira na nga niya ako eh. Sabi niya ako, bakit may mga young people kayo, may boyfriend at nag-yeso? Patunayan niyo sa akin, tama kayo kaysa doon sa homeschool. At gusto niyo sabihin, i-compare mo yung nag-homeschool sa hindi nag-homeschool. Sabi niya sa akin. Sumita, akala mo, tama yung decision mo, pero mali pala. Akala niya itong pag-work sa ordinary school kasi hindi. Kasi nga, ako, sinasabi niya, tingnan mo po, kung mali yung homeschool na sinasabi mo po, bakit sa ordinary school, 12 years old, may boyfriend? Bakit 12 years old? Binanggit niya yung people natin. Eh bakit kayo may problema? Tingnan, mali yung sistema niya. Oo nga kasi hindi naman yung nakapag-ganyan. Tagal na namin dapat ginawa yan. Pero hindi kami naniniwala. Kaya gusto namin, habang mas maaga, dun sa aming maliliit na bata, ganapin na namin. Ganapin nyo na. Gusto nyo pa mangyari ganyan? Nasa-check na siya, sabi niya, 12 years old, di mo ipinigan? Ano mo ginagawa nyo? Natatakot siya. Dapat hindi ganyan. Nagmumura. Sumasagot sa magulang. Matigas ang ulo sa magulang. Hindi normal yan. Isip nyo normal yan kasi ganyan ang mundo, di nakigaya na kayo. Di wala kayong pagkakaiba sa mundo. Totoo naman eh. Ano ginawa mo bilang magulang ka? Lalo na kung manggagawa ka, sabi niya. Diretso siya magsalita eh. Kasi ayaw niya kasi patumpik-tumpik. Diretso talaga. Kaya na kami nandito, lumapit kami. Kahit nga ka magkaiba tayo, nagpapasalamat kami sa inyo. Kasi kahit hindi nyo kami kaisa, kayo pala ay tumatanggap sila ng gano'n. Diba? So nagpalugit nga siya, nagbigay talaga siya. Kahit installment, pumayag talaga siya. Para lang yun sa akin. May free books pa eh. No? Si Simon, bibigay nyo ng free. Hindi na ako nagbayad. So, yun, privilege na binigay ng Panginoon sa akin. Ano mas papagawa ko? Makikinig ako sa mga sabi-sabi. Bakit hindi ka nag-books? Yung magulang ng sister and wife ko, sa nag-aaral si Simon. Sabi ko, hindi nag-aaral. Papasok lang yun sa homeschool. Nag-aaral pa rin, sabi ko.
Okay lang ba yan? Okay lang po. Kasi sa iyo, matataas pa kayo ng rating. Magaling pa nga siya mag-English. Magaling pa nga siya, nakaka-hindi pa nga siya. Mas magaling pa siya doon sa grade 3 student sa ordinary school. Anong grade niya? Siya ay grade 2. Grade 3. O grade 2 na maging grade 3. Ang sabi ko, mas angat pa yung anak ko. Hindi siya break even, angat pa siya. Ay saan ako papabot? It's up to you, kayo bahala. Kayo naman ng problema niyan eh. Marminan, yung angat niya, subdas na pa kayo, di ba? Hindi pa ako. Hindi pa yung full blast eh. Marami ka pa rin. Marami pa akong relaxation. Saglit nga lang natutukan eh. Talaga ako na yung lahat na yan, nandun na kami. Baka makikita ko lahat. Doon sa Parang twice a week lang dito na. yes, sa akin, personally, hindi na ako maaalis doon sa bintana. At kaya ko patunayan yan sa kanila na magsasabi na mali ang aral niya. It's up to you. It's up to you. Kung gusto niyo ng regular school, it's up to you. Pero for me, sabi ni Joshua, for me in my house, we will set the rule. Diba? Yung may 10 spies kasi eh. May 2 spies. Hindi natin kaya yan. Pero yung 2 spies, kaya natin yan. Oh. Doon ako sa dalawang tik-tik. Yung it's up to you, hindi laging tama yun. Kaya hindi laging tama na, tingin mo, bahala ako sa sarili ko. Ikaw na mo nga tama ka eh. Ay ano resulta? Sabi nga ng Bible, by their fruits they shall know them. Kung tama ang yung decision, dapat yung sistema na mangyari para sa anak ko, okay din. Bakit mayroong nagbo-boyfriend girlfriend? Ba't matigas ang ulo? Nagmumura? Bakit after that, iba na yung mga itsura? Nagbo-transform eh. Pati buhok, pati suot, lahat na. Pati pananalita. There's something wrong in spirit doon sa sanlibutan na pumapasa doon sa mga kabataan ngayon. Tapos you harden your heart. Tapos sisiraan pa yung sinasabi. That's wrong, mga kapatid. So yun, for me, we will serve the Lord. Ano gusto mo ba? So sige, sige. Kanin? Magandang gabi po sa inyo lahat. Ito yung Actually lang, katagal na po pala yung homeschool talaga kasi buhay pa na si Joseph eh. Kaya na-encourage ako na mag-homeschool na time kay Joanna. Kasi nung naka-interview ako kung kakay sila Mr. Isla, matagal na palang nag-graduate yung dalawang anak ni pamangkin sa nila yung dalawang, yung nakausap yung very smart, very mature. Homeschool sila from elementary to high school. Tapos nung pumasok na sila sa SAL, sila yung top notcher talaga. O, diba? Sila, sabi ko, kakaiba pala. Pero nung nakausap ko, very smart talaga sa academic. Kakaiba kasi, yung time na yun, hindi na sila... Gagawin natin yun na parang sanay na sila na kumbaga. Oo, si Regina. Hindi na sila worthy. Hindi, kumbaga, ang karamihan na separate sila. Kaya sila, masyadong angat na sila sa mga nag-school talaga. Nung pinakawalan sila mag-school, angat-angat na talaga sila, talaga sila mag-school. Kaya sabi ko, matagal na yun, elementary pa yung ngayon, ibig sabihin, yung hindi talaga po nagsimula sa akin. Marami nang naging successful pala. Kasi yun, yung dalawang yun na batang yun, kapatid, success talaga sila. Kasi sila ang tape. So, naging elementary noted, general na o dito? Hindi, yung time book na yun, elementary pala si Joseph. Nakausap ko yung anak ni Sister Gina. Dito, Manalete, hindi pa yung pinapatupad yung homeschool. Hindi pa. Pero, meron na kaya lang, hindi ganun kagaya ng sinabi na kayo. Ibig sabihin sila, nakapag-homeschool. Kaya yung mga baka, natutukan pa sila ng namin nila. And then, si Juana din, yung pinapatupad school. Nagmumura na yung kasi 60 sila eh. Isang 60 sila. So, si Juana dyan hindi siya nakakabasa. Tapos, parang kulelas ba siya dun sa pero nung natutukan ko siya kay babasa report, dun sa babasa, pinababasa ko siya ng English Tagalog. Bigla siyang siyempre anointing niya, no? Gumagaling. Biglang bumilis bumasa si Joanna. So, tapos unti-unti,
Pero yung pagmumura, hindi natatanggal kasi naaagat niya dun eh. Tapos may pinag-uusapan sila mga crush. Natakot ako that time. Sabi ko, ang bata-bata pa ni Joanna na yung mga ganyan-ganyan. Oo. Public school. Sa public school, 60 sila. Eh, nasa dulo pa, araw pa. Kaya, syempre, kung hindi ka yung bata na hindi interesado, natututukan lang doon yung interesado na bata. Syempre, natutukan niya ng nanay. Pero yung hindi masyadong interesado na bata, hindi siya matututukan. Wala lang, gano'n. So, lalong, ngayon, nung si Joanna, hindi nag-school, di ba? 2 years. Hindi siya pinag-school. Akala ko kulay lang na ako. Pero natutuwa ako kasi natigil ko yung pagmumura niya. Nawala rin, nakalimutan ni Joanna yung hindi siya pinag-school. Ibig sabihin, kahit na may pagka-relax ako, pero meron palang blessing din. Kahit konti. Yun, 2 years na pag niya. Pag 2 years na hindi siya school. Actually, si Joanna, 2 years ko siyang lumiwan sa school. Kasi nagkasakit for 2 years yun. Kasi hindi ko siya makukotang. Pero, nung tinanong ko yung bata, sabi ko, alam mo na ba yung expanded form? Sabi ko sa math. Sabi niya, hindi daw. Tinanong ko si Joanna kung alam niya expanded. Sabi niya, oo mama, madali lang yun. Kung ibig ko sabihin dito, pagka kahit nirelax ka, pero yung anak mo, kahit pa may konti kang relax, pero may konti kang natutukan, hindi pa rin mawawala sa yung blessing. Pero mas konti. maganda pa rin Pero yun. mas maganda kung nakatutok ka talaga. Ibig sabihin, hindi pa rin siya kulela kahit hindi siya nag-school for 2 years. Pero nawala naman yung niya, yung worldliness. Nawala yung worldliness. Ayos. Na medyo sabi kasi nagmumura na siya eh. Akala niya, tapos may mga crush na siya, gano'n. So, ang tagal, bago mo matanggal sa bata, tapos pababalik. Ang bilis lang niya, natulog. So, ibig sabihin, iba na yung school ngayon sa school dati. Yes. Tama yun. Kasi ngayon, may television bawat Bawat school. bawat school. Tapos, ang gagawin ng teacher, iiwanan sila sa television. Nanonood na lang. Tapos, tinitignan ko yung notebook ni Joanna. Walang nasulat. Wala. Sinulat mo. Wala. Kasi pagdandalan sa katabi. So, pagdating, nai-express ako lalo. Kaya mas maganda pa nung nagkasakit si Joseph. Tinutukan ko na lang siya. Pero hindi rin ako nakatutok masyado. Pero Sige. hindi pa rin pala siya kulela. So, iba pa rin yung nasa bahay. Lalo na ngayon na meron, siyempre, obligado ako dahil Hindi niya ginigil ilang buwan pa lang kami, ilang days pa lang kami nagtuturo. Marami na siyang alam. Bukas So, yun lang po yung Stop ko na. Okay, Bobo. Meron tayong 6 minutes bago mag-tuloy ko sa kasulong. Gusto ko testimony yung dilig sa akin ng Panginoon. Ito ay dilig sa akin ng Panginoon. Hindi, bagamat may ibang tao ginamit sa akin para matutunan ko yung gusto. Meron din akong sariling dilig. Okay? Harap ka na. Siyempre, ang dilig sa akin ng Diyos, shortcut ha. Una niyang nilibig yung pag walang pabasa, lukwal ng tao. Pero, nung tinuro niya sa akin yung pabasa, yung Panginoon, saka ko na malaman nasa Biblia. Ngayon, nung tinuro niya sa akin ang pabasa, ang pangako ng Diyos, stepping stone ito, papunta sa iba. Pwede maging evangelization, pwede maging training, marami ka iba. Ngayon, so dumating na revelation sa PTA. Yung magulang hindi dapat relax na sa traditional history. Mula sa PTA, LCM ng PTA, dumating na yung revelation ng homeschool. Nung dumating na revelation ng homeschool, hindi siya word of knowledge na meron pala sa gobyerno. Nauna na yung iba sa akin. Turo lang ako na kailan tumutok tayo, tapos yung eskwelahan may masamang influensya. Ngayon, ulit ko na nalaman, may nag-share sa akin, miyembro ni Sanchi, yung tungkol sa homeschool. Hindi lang yan pala. Maraming nakakausap na BTLS. Ang AS nun bago pa lang, ang daling pumasok. Ngayon, masiguro mahirap eh. Nakalalig ko si Jeep, nag-aral lang sa bahay, nag-exam, pasado na, graduate na ng high school, pwede mag-college, pwede mag-trabaho. Ilang beses sila yung nakakausap ko.
So, sa mga tan. ALS pa yung una ko pinilit. Hindi homeschool eh. ALS pa yung tinuturo ko, tapos ako nakausap yung bonifica taxi. Ang realize ko meron. Saan mo tinuro yan? Ibig sabihin, kailan mo tinuro yan? 2007. Before 2007, alam ko kung nasa ng-influensya ang school. Pero wala akong tinuturo, huwag yung pag-aralin yung anak niyo sa school. So mali yung sinabi sa akin yung isa na gusto ko hindi mag-aaral yung mga bata, gusto ko walang pag-aralan yung mga bata. Ngayon, 2007, siyempre, unang-unang masasyaran ko niya, yung nakikinig sa akin. So, ang una kong nasyaran, Si Brother Jerry. tinuro ko dati na wag ipasok sa school yung bata. Ngayon, dumating yung punto, parang, pinawin mo yung salita. Kaya yung pakinig ng iba, mga magulang, ikaw ang nagtuturo na hindi pasok sa school. Hindi sinabi ko wag ipasok sa school. Nung madiscover ko na yung homeschool, Amen. sabi ko mas mabuti to kaysa dyan. Kasi dito, ilang young people na, ilang henerasyon na ng young people. Puro pa rin wala. At marami, pwede yung mag-cite, kulang ng oras, pwede yung mag-cite ng example. Actual na actual. Wala pa akong revelation sa homeschool, pero word of knowledge lang. Pag bumalik yung isang dalagitang anak sa school, ito yung mangyari. Sinabi ko sa nanay. Ano sabi sa akin nanay? Gusto ko sirain ang kinabukasan ng anak ko. Then sinabi mo, wag muna school. Stop muna. Oh, Sabi mo, di ba? Sabi, huwag mag-aral eh. Yun nga. Huwag mo muna ibalik. Ang payo ko pa, kasi di ko pa alam homeschool eh. Ang payo ko pa, huwag muna. Wag muna ibalik. Kasi lakas ng barkada. O, stop Actually, muna. may pag-asa ko yung lalagay ng anak nung hindi pa binabalik. Ang sabi mo, stop muna sa school. Kaso, siyempre, nabola-bola. Gusto ko na mag-aaral, ganyan yan. O, ngayon ko na, sir, yung sinasabi ng bata gusto mag-aaral, actually gusto Magbarkada. Kasi, Ay, may barkada. pag-asa. May isang patay magulang, ganyan ang presyo scenario. Sasabihin ng anak, paaralin mo ko, gusto ko mag-aaral. Pero in reality, Hayaw. Magbabarkada. Meron pa nga anak nito, tutol sa homeschool. Kasi alam niya, malaya siya, matalino na yung bata. Tama. Ay tumalino rin yung anak ni Birthday. Dati, inosente pa yun. Pero nung nagka-barkada na sa school, nung hinahabol ko na kay Birthday, kahit yung bata, siyempre tinatanong pa niya sa anak niya, gusto niyo ba homeschool na lang yun? So, Hindi, kaibigan na ako sa eskwelahan, hindi na pwede eh. So, ayan. Ang gusto ko ipatotoo yung kay Birthday. Kasi, ang isa siya sa una kong nasabihan, kaso, kumakalaban kami, nabubulan. Meron din mga panutunan ng mga ibang kasamang ministro na hindi dapat ako masunod. kunin mo yung lagay natin. Siyempre, may respeto kami si Birthday. Kaso, nadadala rin siya dyan eh. Hindi kailangan ikaw masunod. Ako masusunod bilang magulang. So, yung desisyon ng magulang, yan laging tama. Laging tama. O kaya, akong bahala. Kaya ko yan. Siyempre, didireksyon natin sa biblical, nagmamagaling ka. Di ba? Pero, kung sinabi ko sa'yo, siyempre, gusto niya maniwala, pero nakubola siya. Nakubola siya ng kabila na hindi totoo yan. Hindi ka mag-graduate yan. So, gusto ko ipatotoo yung anak niya na dati matino yung anak niya. May nakasaksi, si Teta. Gamitin ko na si Teta. Kaya nag-tomboy. Si Teta kan mahabang buhok, mahabang palda. Nag-report. Doon ha, nakabigla pa. Dito rin. Oo, tuloy-tuloy siyempre. Ngayon, doon pa kasi noon eh. 2007. So, wala pang masyadong umate ng hukong class. So, yung lahat ng anak niya, inosente pa. Siyempre, ang katwiran ni Jerry, kailan ipasok ko sa school, baka mag-arnada. May narinig ko sa kanya eh. Maganda yung oras niya mapunta sa pag-aaral kaysa yung bakante lang. Eh, sinuturo ko na yung ALS. May bumubulong yata sa kanya na hindi totoo yung ALS. Hindi ka makaka-graduate. Yung mga anak niya rin yata. Ngayon, kung meron yan, pwede naman patunayan yan. Yung mga anak din Later yata. ngayon niya napatunayan, may damage na. Maraming damage. TAPT, lahat Yung yan. anak, siyempre, wala pang isang taon sa school, nagbago na. Pinasok niya binalik niya sa school yung anak niya, tapos matino pa yung anak niya. Sa umpisa. Nung tumagal, nabarkada, nag-iipag-inuman na. Pamilya ba sa ibang magulang? Pamilyar. E di, huwag niyo sana i-ignore to
out of parang ako lagi mali. Ikaw lagi. Ito ay mensaheng importante. Hanggang ngayon, buhay ng mensahe. Yung Amen. tinutulong piti na tumutok, pamilya tutok, Anak. aralan, alalayan. Mensahe ito galing sa Diyos. At nandito yung susi. Seryosohin nyo to. Amen. Kasi nakasalalay dito yung anak ninyo. Amen. Maraming anak na ang napariwarang. Amen. Si Marjorie, yung anak niya, na matino pa, nung binalik niya sa school, sabihin natin, nung hindi pa binabalik sa school, hindi pa rin siya tutok. So, pero break-even, hindi malala. Pero nung binalik sa school, unti-unti nakita ko yung pagbabago. Patuloy na sa, kahit sa bukas, tumagal niya, isa ko din. Oh. Tumataba na rin. Tapos, parang madola na to Ako walang gusto. Siyempre, gusto pa rin yung umaten, gusto pa rin yung traditional. Pero, sabi, ang revelation sa akin ito, parang siyang butak na lambat. Kahit anong ipon mo, kahit butak na balde, kahit anong ipon mo ng tubig, natin na may lumalabas. Kasi nga doon sa barkada. Biblical talaga, sinabi ng Bible, ihiwalay mo muna doon sa mga Amen. Separate. Makakalo niya na sa libutan Amen. Bata pa yan hindi kaya. Ito, prodigal report siguro to. Sabi sa akin ni Baran, pareho lang ang homeschool saka ordinary school. Hindi niya nakikita, mas lamang isa kaysa isa Salamat. So, meron naman nag-graduate na matino. Meron siyang isang anak na graduate, pero hindi na masyado magtatanong sa Bible. So, Anak niya. oo. Sinabi. Magandang anak ko Sinabi niya. Pero hindi ko na sasabihin nila lang yan. Pero meron siyang ibang anak na kinakalis nung isang tito. Wala, natuto lang barkada, mag-bisyo. Hindi na rin nakagraduate, pero napakarami ng pera na kapon. So, pwede pa rin makagraduate yung anak mo, pero kumikita lang. Pero, walang gana na sa word. Pero the rest, hindi puro vision na tututunan. Barkada. Amen. Inuman. Kahit hindi kumikita, pwede pa rin makipag-inuman yan, barkada Worldly barkada So, ngayon, may anak si Marjorie na nandigan siya, tigil mo na school. Nagalit. Tinanong ko yung isang ate. Hindi mo ba pinaliwanag kay Kuya na ganito yung nangyari dati? Ayaw niya pakinggan. Ayaw niya pakinggan. Hindi ito doktrina, pero hawin ko sa Nicolaita. Kasi, pag medyo na-expose, o nga, may puntos ka, ayaw pag-usapan. Ganyan ang, Nicolaitanismo. Nicolaitanismo. So, ang gusto ko sabihin, ganito. Yung takbo ng sanlibutan na tanong sa atin. Yung pagkabere natin, relasyon natin sa Diyos. Kung meron tayong narinig na masakit pakinggan, pasugat ka. Amen. Pasugat ka. Kunwari, masakit tignan yung evidence. Tignan mo pa rin. Maging objective ka, maging honest ka. Puntos ka. Hirap kasi yan. Puntos ka. Pride yun eh. Hindi kaya na. So, ang naglalaban ngayon, para bang pag-homeschool, hindi magiging normal ang social life ng bata. Ang hindi mo alam, ang social life na tinutuloy mong normal, Worldly. ay worldly na social life. Amen. Alam mo, abnormal, gusto ko itanong kanina kasi nakapunta kayo. Itanong ko, Sister Anne, di ba napag-usapan ni Ma'am Luca, wala silang social life abnormal? Hindi daw abnormal. Ito yung revelation sa akin ng Panginoon, bukod pa sa sinasabi ng iba. Ito revelation para sa PTA. Kung tayo may social life sa mga anak natin, kasi mahihina pa sila ang kailangan nilang social life, puro sharing. Sharing. Sa Facebook, di ba yung Kahit Facebook, utos yan. Utos mo na yan. Kahit Facebook, wala naman sa puso Wala sa puso. Kailangan na sa puso. Hindi mo ba mapipilit sa puso yung bata? Utos mo na, support ka muna. Sa kadarating ang puso. When he is old, he will not depart from it. Yes. So, habang bata pa, sa pilitan, kailangan ka-chat ko, magtanong ako, ka-sharing ko. Kailangan pag may nakausap, mag-entertain, sharing. May practice. Yung interview ka na tawag natin, sharing yun Tanong sa Bible. Masama ba yung bata magtanong sa Bible? Hindi. Walang galang na yun. Pero in reality, tinatanong mo sa bata na inutusan mo magtanong sa Bible sa iba-ibang manggagawa, iba-ibang kapatiran. Tinuturuan mo siya ng bagay na ikaliligtas niya paglaki. Amen.
Paano kung lumaki na yung bata, wala ka na, nasanay siya magtanong? Ligtas yun. Kung nasanay siya magtanong, magtatanong siya sa mga bagay na importante spiritual. Kasi bawat manggagawa, mag-share yan. So, hindi mo alam, yung palang inuutos mo, hindi yan torture sa anak. Mukhang torture kasi, maaaring nalilibang mo na dati. Mary Francis, Ikaw rin, kailan tigisin mo, natutok ka. pakisagot mo. Bakit magtututbrush, maliligo, kakain, punta sa school, ba't pilitan? Sa pilitan yung toothbrush, ligo, etc. etc. Nagkakawa na sa likitan niya. Hindi natin nakikita may type sa spiritual. Hindi, Sa spiritual, napipili may sapilitan din yan. Gusto ba ng batang mag-toothbrush? Merong ayaw. Mayroong ayaw, di ba? Oo. Maligo, minsan ayaw din, di ba? So, kailangan mong i-assert yun eh. Bakit hindi ginagawa ng ibang, let's say, ano dito, no? Yung nag-refute dito na huwag mo pilitin sa pag-aaral, sa toothbrush, huwag mo pilitin sa sapatos, ganyan-ganyan. Mula school at PMA, lahat may pilitan, kahit kumpanya may pilitan. Meron doon na-develop, kahit ibang bansa at sa pilitan. Yes, bawal tumingin sa Pero babae. hindi nila pagagalitan, ibang magulang kami sa pilitan. Pero dito, sa ano? Homeschool. Sa report, interview, Sharing, kasama sa pilitan. setup, Tapos, kakainin ng bakasing oras, ayaw. bawal muna yung worldly barkada. Dito, hindi kasalanan. Dito kasalanan kung bawal. Pero in reality, pareho lang yan sa iba. By the way, chronicle of period na. Gusto ko ikwento yung sharing ng Ano Durano. Kami Ano Durano. Merong... Same pa rin? Hindi, separate. Okay. Pagsasabi ko, bigay ko na kay Pastor. Yung sabi ni Ano Durano sa akin, chronicle eh. Sabi ni Ano Durano sa akin, alam mo, brother, parang kinalalabas mo, homeschool lang ang mabuti. Nagkwento rin siya ng social life. Tapos sabi niya, alam mo, the objective report mo na ako, hindi na magsasabi ng pero sabi niya sa akin, alam mo, kailangan rin nila na-expose sa labas para matuto sila. Nang Paano sila pakisalamuha. makisalamuhan sa sanlibutan? Sabi ko kay Father Ani, agree ako, Dapat. pero hindi Pa ngayon. ganyan Kaaga. Kasi pag ganyan kaaga, wala kang kalaban-laban. Pero payag siya mag-video games yung bata, di ba? Kumayag ka, hindi ko alam. Kausap ko siya, pabayaan mo mag-video games, pabayaan mo mag-Dota, pabayaan mo Ito mag-Counter-Strike. ay simple traditional progressive na issue. Pag tayo umabante sa pahayag, may mga bagay na mukhang yung mga nasa datingang nakasanayan, parang tingin nila lihis ka na. Yes. Kasi yung empathy, galing din sa Diyos yung empathy. Hindi yan parang samba lang yan. Lumama, ang may mabuti yan, may masama yan, may mabuti yan, hindi, maraming mabuti dito, maraming masama yan. Ibig sabihin, pinapakita na Diyos yung pagkabate. Hindi siya yung subaga sa denominasyon o sige, may malagay ka, di samba lang yan. Hindi yung tapos na, tapos utusin mo lang. Hindi, ituro ka ng Diyos, kumabante ka rito. Okay. Okay, stop ko na to. Pastor, ay pwede bang i-halisulan mo doon sa diling ng bawat individual na pamilya? Maraming. Kasi ikaw na Sagutin mo lang ng maikli, pero political pa rin tayo. Maikli lang to. Ito yung masasabi ko. Lahat ng tao pwede mag-angkin na may diling sila sa Diyos. Kaya sabi ng magulang, yan sa'yo, isa akin, at tatanggapin naman ng Diyos kung kanya-kanya eh. Ito yung masasabi ko. Kasama na lahat ng denominasyon, kasama na lahat ng nagkakanya-kanya. Siyempre, hindi lang po sa PTA, kahit siguro sa doktrina may kanya-kanya eh. Laodicea H, bakit? Ito yung tama. Pag may nag-conflict, iba yung version mo, iba yung version ko. Dito na papasok yung pagkabiriyan. Kaya mahalaga yung message yan. Sige, tingin mo tama yan. Tingin ko tama ito. Labas natin ang evidence. Ngayon, ito yung sabi ko nun eh. Pag major doctrine, tatama na ng Biblia. Major din yan. Major consequence din yan. kayang makita sa Bible.
When by casualty and by Bible, kaya ba ipakita? Kaya. So, kung major doctrine, major issue, major controversy, at major effect, malaking effect, major casualty. Oh. Sapat ang ebidensya. Sapat ang ebidensya para isa ang lumitaw na tama. Kung isa sa kanila tama. Of course, kung ang hirap, kung pareho ba ng tama, pero kung overwhelming isang tayo ng tama, Pwede nila yan. actually, may barba na kukuha natin yan. Labas natin ang ebidensya. So, hindi away ko. Halimbawa, may Wala titin lang na to. pwede ko i-share sa'yo. Nasa sa'yo kung gaganapin mo. So, Ituloy mo. so, kayang, yan ang gagawin. Yan ang gagawin. Kunwari, nagkaroon ng magkakaibang condition. Kukuha niyan, latagan niyan. So, pwede mo i-share yung dealing sa iba. So, yung dealing ng iba, yung dealing mo, i-respeto mo yan. Pero, kailangan tayo maglatagan. Pag walang latagan, kanya-kanya, yan ang gusto ng away. Para mapuruhan pa rin, hindi pa rin pumasok minsan. Pero Francis, hindi po ba ganito? Halimbawa, may dealing ako. May dealing din siya. May dealing din siya. Pwede ko i-share yung dealing ko sa kanya, pero nasa kanya kung gaganapin niya. Halimbawa, sa homeschool. O may dealing ako sa homeschool na para mapabuti yung anak mo, mag-homeschool ka. Pero nasa sayo, nasa tao kung gaganapin niya yun. Kasi ang kulang sa paliwanag natin, pag nagsariling desisyon ka, yung pagkulang ng paliwanag mo, ang isip niya okay lang. Kailangan ipakita mo. May kaya ng Diyos parang warning. Pag tinuloy mo yan, ito yung mangyayari. May account ba sa Bible na kagaya kay Elijah, talo ng Elijah, yung dealing ni Elijah ay ganoon din ba yung dealing na naganap kay Elijah? Yun din yung tanong ko sa'yo. Yung dealing na binigay ng Diyos sa'yo, pwede ba maging tayo yung tulad na dealing doon sa bawat individual? Yung supernatural aspect, hindi ko i-claim yan. Ang i-claim ko yung mababaw na aspect. Mababaw na aspect, tingin ko. Pero yung, kunwari, yung walang ako, etc. No? Lipat pa. Lipat pa. I believe sa New Testament, ang mga targets ng Diyos lang makakaranas niya. Pero, itong mga still small boys, mas malalim ang revelation niya kaysa sa supernatural. Hindi ko naranasan yung supernatural dealing na kasing laki ng iba. Okay? Ang hindi makahalata. Siyempre, pagkadali lang sabihin, gawa-gawa mo lang yun. So, ang patunay na, hindi na supernatural. Ang patunay na, Bible. at siyempre, nagkakatotoo rin. Siyempre, yung sinasabi ko, hindi ko pa alam ng school, nagkatotoo eh. Ganito mangyari pag binigit mo sa school. Word of knowledge yun. Siyempre, nalimutan ng magulang. Walang nagpaalala. So, yan. May share ako sa'yo. O, front here. Sige. Stop ko na to, Stop mo.